Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmagkaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin kayo, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pintuan. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya ang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayoko po kayong batiin ng Happy Ash Wednesday. Parang hindi po bagay, no? Kasi hindi naman po ito birthday. Instead, my dear friends, allow me to greet you a meaningful Lenten season. Isa pong makabuluhan na Kwaresma para sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin yung mga katabi niyo? Blessed Ash Wednesday. Blessed Ash Wednesday po sa inyong lahat. My dear friends, Ash Wednesday is the start of the Lenten season. Ang tanong, bakit inuumpisan natin ang panahon ng Kwaresma sa paglalagay ng abo sa ating mga noo? Bakit ang tanda ng pagsisisi ay ang abo? Bakit hindi po make-up ang ilagay natin sa ating mga noo? Para naman yung mga iba, mas gumanda-ganda kahit kakaunti lang. Hindi po ba? O bakit hindi na lang lipstick ang ating ilagay sa ating mga noo? Para kahit na malayo, makikita mo, markado. Bakit hindi rin po koronang tinik na lang ang lagay natin sa ating mga ulo? Para yung mga iba sa atin, magdalawang isip bago sila gumawa ng masama o kaya magkasala. Bakit ba sa lahat ng pwede nating ilagay sa ating mga ulo, bakit pa abo? Bakit yan na nagiging tanda ng umpisa ng Kwaresma? Kasi po ang abo sa noo ay hindi po pampaganda. Ang abo sa noo ay paalaala. Ang abo sa noo ay hindi lang display. Yan po ay pampagising. Noong pong 1993, pumutok po ang Mount Pinatubo. Nasa bahay po ako noon. 8 years old pa lang po ako. Bigla pong nagdilim at umulan po ng abo. Alam po namin noon na meron pong naging trahedya. May malaking problema. At yan din po ang paalaala ng abo, hindi po ba? Pinapaalala ng Diyos sa atin, may problema sa iyong buhay. At yan ay dahil sa kasalanang nananatili sa iyong puso at
kaluluwa. Di ba? Kapag nagkakasala ka, ano ang ating kasabihan? Ano ang ating salita? Naglalaro ka ng apoy. At wala pong tao ang hindi nasasaktan kapag siya'y naglalaro sa apoy. You play with fire, you get hurt, you get burned. And what is the result when you get burned with fire? You're reduced to ashes. Be careful, my dear friends, when you are living in sin. Wala po ang nakakaranas ng mabuti kapag sila ay nabubuhay sa kasalanan. Amen? At yan po ang isang paalaala ng abo sa atin. Mamaya po, kayo po ay lalagyan ng abo. At maririnig niyo po ang mga salita habang kayo ay nilalagyan sa inyong mga noo. Remember, you are dust, and to dust you shall return. Mga kapatid, hindi po ito panakot. Ito po ay paalaala ng katotohanan. Tatlong bagay po ang sinasabi ng abo sa atin, tandaan nyo. First one, that life is short. Ang buhay ay parang usok lang, sandali lang. Kahit na paano nating pigilan ang oras, lalakad yan. Di po ba? Kahit na paano ka mag-ipon ng kayamanan, hindi mo mapapadami ang iyong oras, ang iyong araw, ang iyong minuto, ang iyong panahon dito sa mundo. Having more money will not give you more time in this earth. Amen? Isang kisap mata lang ang ating buhay. Kaya nga po, kung may dapat kang patawarin, gawin mo na. Kung dapat meron kang mahalin, ipakita mo na. Kung dapat meron kang baguhin sa iyong buhay, simulan mo na. Huwag mo nang hihintayin ang bukas, kapatid. Kasi baka bukas, wala ka na. Di po ba? Sino sa atin dito ang makakapagsabi na bukas tayo'y buhay pa? Wala. Hindi po ba? Yan ang nakakalungkot na kwento. Merong mga taong nabubuhay sa kasalanan na kala mo hindi sila mamamatay. Pero paalaala mo sa iyong katabi, sa iyong sarili, mamamatay ka din. Amen? Pero bago ka mamatay, sana magbago ka. Amen? Pinapaalala po ng abo sa atin, dadaan lang tayo dito sa mundo. At ang ating pinupuntahan, our final destination, is heaven with God. Huwag mo sasayangin ng oras. Mabilis ang buhay. But second, the ash reminds us to stay humble. Kahit na gaano po kayo kayaman, kaganda, katalino, sa huli, lahat tayo. Magiging abo lang tayo. Hindi po ba? Ang abo ang nagpapantay sa lahat. Ash is the great equalizer. Pag namatay tayo, lahat po tayo mayaman, mahirap, sikat, hindi kilala, nagtagumpay ka o nabigo ka. Para-parehas lang naman po tayo ng babagsakan. Di po ba? Kahit na anong gawin mo, kapatid, darating ang araw, ang panahon, lahat tayo'y magiging pagkain ng uod. Darating ang panahon, lahat tayo'y magiging pataba ng lupa. Kahit na anong gawin mo, tayo'y ililibing. Kaya huwag kang masyadong mayabang. Kaya tayo po'y nilalagyan ng abo sa ating mga noo. Kasi tingnan nyo, pinapaalala sa atin, baka nakalimutan natin. Huwag sanang lumaki ang ating mga ulo. Amen? Tandaan, mas madaling umapaw ang grasya ng Diyos sa mga pusong marunong magpakumbaba. Amen? Third and last, the ash reminds us that we need conversion. Ang abo po ay simbolo ng pagsisisi. Kasi mababasa po natin ito sa libro ni Propeta Jonah, chapter 3, verse 6. Makikita po natin dito na noong narinig daw ng hari ng Ninibe ang babala ng Diyos, sabi bumaba daw siya sa kanyang trono. Nagsuot daw siya ng sako at umupo sa abo.
Sipin niyo po yon, mga kapatid. Isang hari bumaba sa trono. Yan ang tunay na pagpapakumbaba, pagsisisi at pagbabago. Handang bumaba sa kataasan para bumalik sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi, pagbabago at pagkukumbaba ay inaamin mo na ang Diyos ay mas mataas kesa sa iyo. Amen? Dahil ang Diyos ay ang ating buhay at kaligtasan. Tanong ko po, kaya niyo po bang buhayin ang iyong sarili? Di ba hindi? Pero tingnan mo ang iyong ugali. Tingnan mo ang iyong ginagawa. Kala mo, ikaw ang nagbibigay buhay. Kala mo, ikaw ang nagbibigay ng lakas. Kapatid, umiiral ka, gumagalaw ka, humihinga ka dahil sa Diyos. Amen? Kung hindi ka magbabago, baka bawiin ng Diyos yang buhay na pinahiram lang niya sa iyo. Amen? Habang nilalagyan tayo ng abo sa ating mga noo, pinapaalala din po ng ating Panginoong Hesukristo sa atin ngayon na sana mag-ugat naman ang kabutihan, ang pagbabago sa ating mga loob, sa ating mga puso. Sa Ebanghelyo po sa Mabuting Balita, 3 beses po, halos ulit-ulit, narinig niyo ang ating Panginoon, sinasabi niya, iisang linya. Your Father who sees what is hidden will repay you. Pinapaliwanag sa atin ni Jesus dito na ang tunay na kabanalan ay hindi pakitang tao lamang. Ang tunay na kabanalan ay hindi maingay. Napansin niyo po ba? Mas madaling magmukhang mabuti kesa sa pagiging mabuti. Mas madali mag-quote ng mga Bible verses kesa sa isabuhay natin ito. Di po ba? Mas madaling magsimba, tumanggap ng komunyon katawan ni Kristo, kesa sa isabuhay natin ang turo ni Kristo, ang magmahal sa mga hindi kamahal-mahal, ang magpatawad sa mga nakasakit sa atin. Mas madali po magpakitang banal kesa sa magpakabanal. Kaya malinaw po ang paalaala ni Jesus sa atin. When you give, do not announce it. When you pray, do not perform it. When you fast, don't dramatize it. In short, stop impressing people. Start pleasing God. Amen? Maganda pong itanong ito. What kind of a Catholic are you? May dalawa po kasing klaseng Katoliko eh. One is the display Catholic. Sino mga yan? Banal kapag may nakakakita sa kanila. Performance lang ang kanilang ginagawa. But the second kind of Catholic are the deep Catholics. Banal sila kahit na walang nakakakita, kahit na walang audience. Remember this, my dear friends. Character is who you are when nobody is looking. Character is who you are when you are in the dark. When you are in private, integrity is doing what is right, even if no one notices, even if no one applauds, even if no one will reward you. Ang tanong, magpapakabuti ka pa rin ba kahit na walang nakakakita? Gagawin mo pa rin ba yung tama kahit na mag-isa ka? Magmamahal ka pa rin ba kahit na hindi ka pinapasalamatan ng iba? My dear friends, remember, what you do in private will not stay there. Ang ginagawa mo sa lihim, unti-unti, lalabas yan, makikita yan, malalaman yan sa publiko. Ang iniisip mo, masasabi mo. Ang kinikimkim mo, lilitaw sa katawan mo. Ang tinatago mo sa puso mo, mapaparanas mo sa kapwa mo. Nagpapalagay po tayo ng abo sa ating mga noo. Hindi po para maipakita, mas mabuti tayo, mas magaling tayo, mas banal tayo kesa sa iba. Ang abo sa ating mga noo ay tanda ng totoong nangyayari sa ating puso, na meron tayong pagnanais na magbalik loob sa Diyos. Mahal naman natin ang Diyos. Yun lang nga, tayo mahina, tayo nagkakamali, tayo bumabalik
sa simbahan, nagpapalagay tayo ng abo sa ating noo. Sinasabi natin, Panginoon, ganito ka namin kamahal, kaya naming magpakumbaba para sa iyo. But if we really want to repent, then do not just put ashes on your forehead, but three things that you should constantly do this Lent to show your love for God. First, be good, even if no one is watching. Second, pray, even if no one is praising. Love, even if no one is clapping. Why? Because your audience is the one. God alone is enough. So 3 invitations this Lent, my dear friends. First, just simplify. Bawasan mo ang ingay ng buhay. Bawasan mo mga naipon mo dyan sa iyong kabahayan, dyan sa iyong puso. Hawiin mo, bigyan mo ng espasyo ng puwang ang Diyos para marinig mo. Amen? Para maranasan mo ulit siya. Amen? But secondly, purify. Tanggalin mo naman yung mga humihila sa iyo, pababa, paalis, palayo sa Diyos. Third, intensify. Gawin mong totoo ang iyong dasal. Hindi lang sana gumalaw ang iyong bibig. Pagalawin mo naman ang iyong puso. Ilapit mo naman ang iyong damdamin sa Diyos. Maganda pong pagmunihan nito, mga kapatid. Sino ba ako talaga kapag walang nakakakita? Parehas ba yung aking private life at public life? Ano kung klaseng Katoliko? Display Catholic ba ako? O sinusubukan ko maging deep Catholic? Kung ang puso ko ay lalagyan ng abo, ano ang kailangan mamatay sa akin? Anong kailangan mong patayin sa iyong loob? Pride? Ego? Galit? Kasakiman? Pagkamakasarili? Because remember, my dear friends, Lent is not only about looking religious, but Lent is really about becoming real before the Lord. Mga kapatid, walang kwenta po yung abo sa inyong noo kung wala pong krus sa inyong puso. Amen? Ang abo po ay hamon, hindi po yan dekorasyon. The ash at our forehead is an invitation for transformation, for sanctification. Harinawa, wag lang po tayong magpalagay ng abo. Magpaayos din tayo ng ugali at ang ating pagkatao. Natandaan niyo po ito, napakahalaga. Life is short, God is real, and heaven is our goal. Kaya simulan po natin ang panahon ng Kwaresma, hindi lang sa pamamagitan ng pagkakabit, paglalagay ng abo, kundi naway ihanda natin ang ating mga puso na handang umuwi, lumapit sa Diyos. Mga kapatid, a blessed Lenten season po sa inyong lahat. And may this Lenten season, through our celebration of Ash Wednesday, truly change us to have the heart of God, the mind of Jesus, so that we can be humble, generous, loving. Amen. Abstinence, ibig po sabihin, is that you refrain from eating meat. Puro lang pong seafood. Pero baka yung iba naman sa inyo, kumakain nga ng seafood, lobster naman. Di po ba? Pagkamahal-mahal ang kanilang kinakain. Ano bang diwa ng fasting at abstinence? You are letting go of eating so that you can have more time praying and helping the less fortunate. Kayo po ay di muna kakain ng masarap para madisiplina ang ating pangangatawan, ang ating puso, ang ating kaluluwa. Kaya sana po, lalong-lalo na sa mga 80 years old to 6 years old, do a fast. Please abstain today as a form of sacrifice. Ayaw po natin sa mga sumisip-sip, di po ba? Pero minsan, kailangan din natin na sumipsip para tayo ay makatanggap ng biyaya, di po ba? At ano pong magandang pagsipsip ngayon pong panahon ng Kwaresma?
As I have said in my homily kanina po, 3 bagay po ang hamon sa atin ngayon. SIP, SIP. First is to simplify your life. Simplify. Alisin yung mga hindi kailangan. Only what is necessary. Kaya tayo po'y napapagod kasi ang dami mga bagay. Pinagkakabuluhan natin, binibigyan natin ng oras, sinahawakan natin, di natin ma-let go. Simplify your life. But second is intensify. Dagdagan pa natin yung mga tunay na mahalaga. Palalimin natin ang ating pagkakawang gawa, ang ating pananalangin, ang ating pananalig sa Diyos. And letter P, you have to purify. Tinisin natin ang ating kalooban. Dahil habang merong hadlang, gusto man tayo basbasan ng Diyos, hindi aapaw ang kanyang grasya at bendisyon sa ating buhay. Tandaan niyo po mga kapatid, life is short. Mabilis lang ang buhay. Sana pagdating ng araw, wala tayong pagsisihan. Kung ikaw ay humihinga ngayon, buhay, that's another chance. Thank the Lord. Pero kung talaga nagpapasalamat ka sa Panginoon, magpakumbaba ka, magbalik loob ka sa Diyos. So may